Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mateo, Kabanata 21, talata 28 hanggang 32. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae mauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Marami pong salamat, Pisma Romel o Tudpong Gwapo,
sa pagbasa mo ng ating gospel sa araw na ito ng linggo, October 1st, 2023. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat. Sa araw na ito, ating pong babasahin ang refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Basahin na po natin. Nilinaw ni Ezekiel ng ating buhay ay hindi itinakda ng isang pagpipilian. Bawat araw ay muli tayong nagpapasya kung susundin natin ang mga utos ng Diyos at mamumuhay ng makatarungan o hindi. Bawat araw, pinipili natin ang landas ng buhay o ang landas ng kamatayan. Ang talinghaga ni Jesus ay nagpapaalala sa atin na ang bawat sandali ng ating buhay ay isang bagong pagkakataon upang sundin siya. Ang liham ni Pablo sa mga taga-Filipos ay naglalarawan sa buhay ng isang disipulo. Namumuhay sa pagkakaisa, nagmamalasakit sa isa't isa at walang pag-iibigan. Ating pong pagnilayan, pagsakay sa highway, nakakakita ako karatulang nagsasaad ng huling labasan bago ang toll o huling gasolina sa loob ng 75 milya. Palagi kaming nagbabantay sa mga huling pagkakataon. Ang talinghaga ni Jesus ay sa Ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin na hanggat tayo ay nabubuhay, maaari tayong laging bumalik sa Panginoon at hanapin ang kabanalan. Hindi sapat ang mabuting hangarin. Kailangan nating kumilos, tumalikod sa kasalanan at maghangad ng kabanalan. Madaling sabihin na gusto nating maging mabuti. Manalangin ng higit pa. Magmahal ng buong puso, ngunit mas mahirap maglagay ng aksyon sa likod ng mga salitang ito. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo akong gawin ang mga bagay na kailangan kong gawin para mas mapalapit ako sa iyo. Pumilos po tayo. Pumili ng isang espiritual na layunin at gumawa ng isang bagay upang maisagawa ito. So yun po mga kapatid, ang refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. So marami pong salamat, Sis Florence. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion.
Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spirit